Ngayon mga idol, meron tayong inayos dito na Kawasaki KLX 150. Ang issue nito ay ayaw mag-start, ayaw gumana yung Siguro kanyang ang pitik starter ya motor. relay. Pumipitik lang yung kanyang relay. Pag pinindot yung Nabutan starter ni carbon switch, brush ibig ano yung daot sabihin na palitin na yung kanyang Lisa carbon kung brush carbon o brush o starter mismo. starter. Ngayon panoorin ito mga idol hanggang sa dulo. So pa man pong battery. Papakita ko sa inyo. Ito na, tinanggal ko na yung kanyang starter motor at saka yung kanyang lumang carbon brush. Ngayon, tatanggalin lang natin itong isang carbon brush. Tapos, papalitan natin to ng bagong carbon brush. Mga idol, panoorin nyo ito hanggang sa dulo. Para mamaya, susubukan natin pandarin ulit kung gagana na ba yung kanyang starter motor o starter mismo. Kasi kanina, pagdating niya dito ni customer, ayaw mag-start, ayaw gumana yung kanyang starter. Kaya pinayo sa atin. Yung advice ko sa kanya, pwede palitan ng carbon brush at pwede rin palitan ng starter motor kung hindi nagagana kapag napalitan natin ng carbon brush, ipapalitan natin ng starter motor. Ngayon mga idol, simulan na natin. Sunod. Yung mga washer. Naikabit ko na yung bagong dalawang carbon brush at ito na yung lumang carbon brush. So, natanggal na yung kanyang carbon dito sa kabila. At kasama na rin yung kanyang spring. Tapon na natin. At yun, ikakabit na natin yung kanyang armature. At tanggalin lang natin siya dito sa kanyang magnet. At ngayon, lilinisin lang natin. Ayan, maraming mga carbon. Ito na masunog. Ito yung mga carbon brush na nasunog at dumikit dito sa kanyang armature. Lagyan lang natin ng grasa. Dahil tapos na natin nalinis, nalihan na natin. Nilagyan natin ng grasa para hindi malaglag yung mga washer niya dito sa dulo. Para dumikit. At ito na tapos na natin nalinis. Dito rin sa kabila, lagyan na natin ng grasa para hindi rin malaglag itong washer at dumikit. Hindi tayo mahirapan sa pagkabit. Ngayon, ang gagawin natin dito, ipapasok lang natin itong armature dito sa kanyang carbon brush. Dito. At kailangan nating ilahin yung carbon brush. Ipasok rin natin dito sa butas. At saka dito sa kanyang spring. Kailangan tayo ng dalawang maliit na panikwat na flat screw. Ayan, naipasok na natin. Tinulungan tayo ng kasama nating mekaniko dito. Buti na lang mayroong mga mekanikong kasama na mababait. At dito, kailangan natin i-timing itong hiwa dito sa kanyang cover. Kanyang magneto. Timing natin yan yung timing ng kanyang carbon brush. Ayan, dito natin siya itapat. Itong hiwa, ayan. Na-timing na natin. Ayan, takpan lang natin.
Tsaka dito nilagyan natin ng marking bago natin tinanggal kanina para hindi siya mawala sa kanyang pag-ikot. Kasi kapag hindi natin i-timing yan ay hindi iikot ng tama itong ating starter motor. Iikot ito ng pabalik. Kaya kailangan talaga ng timing para hindi tayo magkamali. Kailangan natin lagyan ng marking bago natin baklasin. At ikakabit na natin yung dalawang tornilyo dito. 7mm yung ginamit natin na socket dyan. Kasi 7mm yung dulo ng kanyang tornilyo. Higpitan lang natin mga dol. Ayan. Ikabit na natin yung dalawang tornilyo. At ngayon higpitan lang natin. Kailangan talaga na mahigpitan natin ng mabuti para hindi siya lumuwag. Okay na. Ngayon susubukan natin. Ikabit muna natin doon sa kanyang makina. Sa pagtanggal nito kanina, itinanggal natin yung kanyang exhaust pipe, yung kanyang elbow dito sa kanyang tambutso. Tapos niluwagan natin yung kanyang tornilyo ng kanyang intake manifold at saka yung kanyang air cleaner hose dito sa kanyang carburetor. Tapos inikot natin ng konti para hindi siya tumama yung starter motor at matanggal natin. Kasi tumatama ito sa pinaka-bowl ng carburetor, itong starter motor kapag tinanggal natin na hindi natin inikot yung carburetor. Kaya kailangan natin ikutin ng konti. Yan yung ginawa natin. Ayan, ikabit ko na yung kanyang positive terminal ng kanyang starter. Ito na yung kanyang nato, umiikot yung dulo. At hindi sumasama yung kanyang washer sa pag-ikot. Ito yung dito sa pinakadulo. Itong nut na ito na umiikot yung kanyang washer. Hindi ko na tinanggal yung kanyang carburetor, inikot ko lang siya dito. Yung kanyang bowl, inikot ko siya pataas para hindi tumama dito sa kanyang starter motor, para matanggal natin ng maayos yung kanyang starter motor at hindi tumama. At ngayon higpitan ko lang tong nut ng positive terminal at ibalik lang natin itong gumang takip dito sa kanyang terminal ng kanyang starter motor. Kasi importante talaga na may balik natin itong takip na guma para hindi siya mapasukan ng tubig at saka dumi. At ito na, ikabit na natin yung kanyang positive terminal dito sa kanyang starter motor. Ikabit na natin yung wire na galing sa ating relay. Ngayon ikakabit natin yung dalawang tornilyo kasama na rin yung kanyang body ground na wire. Ayan, ikabit ko na. Tsaka itong dito sa kabila. Ngayon mga dol, subukan nating paandarin dahil tapos na nating naayos.
medyo Nadugo ron. lost contact yung kanyang starter Okay switch. na, andar na. Pero gumana rin sa kalaunan. Ayan. Okay na no. Ayos na. Gumana yung Wala na kanyang nagkati to. starter. Dati, naka-start na ko. Napanda na natin. Good na oh. Andar na. Nagamit Kailangan yung na tali. kanyang starter switch. Ayan. Kasi nakakapagod daw kapag nagkikik. Naana na mo nagkuhan, gatong penetrating. Okay Sabi na na. ni customer. At least, start na.